Alam niyo, bilang isang content creator, vlogger, food vlogger man yan, or travel pa man yung mga ginagawa nyo, or influencer kayo, di ba? Regardless of what content na meron kayo, and kayo po ay may mga followers na, maging maingat po sana. Mapamaliit or malaking vloggers ka man, or influencer ka man, or content creator ka man. Maging maingat po tayo doon sa mga binibitawan nating salita. Doon sa mga comment na gagawin natin kasi makaka-influencer po tayo. Kaya nga influencer ang tawag sa mga gumagawa ng content, sa mga nandirito sa SOCMED. Because you're imparting your knowledge, your opinion, your suggestion, no? Sa mga manunood mo. Nag-share ka ng saloobin mo. Now, if it's about travel, ba, you're describing the places kung saan ka pumupunta, ano yung maganda sa lugar na yon, at may nakikita kang hindi maganda. Di ba? So, pwede mong sabihin no? Kung meron kang hindi nagustuhan doon sa isang lugar na pinuntahan mo, you can say it, ba? But with certain explanations na makikita ng tao yung gusto mong sabihin. Diba? Same thing sa mga food vloggers. Especially sa food vloggers. Diba? Marami po ang kumukuhang mga establishment, restaurant, or kung anumang mga establishment na yan na mayroong gustong i-review sa mga food vloggers. So, hindi naman po ibig sabihin niya na kaya kayo inimbitahan para purihin nyo ng purihin yung inyong mga binavlog na pagkain. No? Some of those mga nag-i-invite na mga vloggers is para one way is ma-advertise, no? Kasi isa yan sa pinaka mabilis yan yung bagong trending ngayon, no? Naghahanap mga food vloggers, no? Or mga travelers para i-promote yung isang lugar o isang pagkain o isang bagay. Di po ba? But it doesn't mean na kung kayo ay inimbitahan, puro maganda na lang sasabihin nyo. Dahil kung puro maganda naman ang sasabihin nyo, hindi kayo magiging totoo sa inyong mga audience. Kasi ang kailangan makapture ng mga vloggers is yung audience nila. And bilang isang influencer, you need to tell the truth. Regardless yan is pangit or hindi. But there are certain ways, no, para maipaliwanag mo kung ano man yung pangit doon sa pagkain lugar na pinuntahan mo, in a manner na you're constructing a criticism na implication doon sa tao is hindi magiging masama ang dating at doon din sa lugar or pagkain iyong binavlog or nire-review. Diba? Maraming ways, no? Pero ang mahalaga doon na maintain mo yung credibility mo bilang isang influencer na hindi mo sinisira yung tiwala ng tao sa iyo at yung tiwala ng mga nagpapa-endorso sa iyo. Kung bakit ko ito nasasabi? Kasi ito po yung nangyari dito kay Miss Yulin Castro, or mas kilala bilang Pambansang Oyab. Pambansang baboy. Kasi nakakapanood ako ng mga content ni Yulin at nakakatawa talaga siya. And I can say na, well, maybe part of her expression is masamahan ng mura. Well, kasi as of now, although sa Pilipinas hindi pa masyadong accepted yung pagmumura as part of your expressions, no? Pero mayroon po talagang gumagamit niyan. May mga gumagamit ng ganyang tao expressing their excitement, no? Anger, frustration. So there's a lot of ways, no, para masabi na they are expressing in that manner. Kakaiba nga lang sa ibang mga tao, no? Regardless vloggers man yan or normal people. Okay? Pero ang ano dito is maging mapili pa rin sa mga sasabihin. Sometimes because it's an expression, you cannot control it. No? You cannot control it, but make it often
no? Yung malimit mong sasabihin eh hindi na rin maganda. Okay? But in case of Miss Castro or ni Yulin, I know there are some of her video na medyo nakakapagmura siya, and medyo talagang yung the way siya mag-deliver ng iba niyang jokes, yung iba ay hindi ma-accept, no? Yung iba maaring matatawa rin, especially if na napanood nyo na talaga yung iba niya pang content. So far, wala naman akong ano kay Yulin. Okay naman yung mga jokes niya, the way niya mismo, yung sarili niya is binabody shame niya yan, you know? But there are cases na maging observant din dapat. And yan po yung nangyari dito sa ginawa niyang pag-review sa coffee break na isang restaurant sa Iloilo na hindi naging maganda yung resulta. No. Tulad ng sinasabi ko, kung maaaring sa kanya biro yon, but parang hindi. Para sa akin parang hindi. Because you totally, no? Para sa'yo walang kwenta yung pagkain. Okay? Sa dinami-dami ng pagkain na nanduroong nakalatag sa lamesa mo, I don't know if that one is maaaring hindi hindi yon na pina-review sa kanya, no? Maaaring umorder sila kasi nga part ng kanilang travel or of ng kanilang vlogs is yung kumain, di ba? Katulad na sinabi niya kung saan masarap pastry or saan may masarap na kainan sa Iloilo. But it so happen na hindi maganda yung naging opinion niya, no? Natatabangan siya sa mga pagkain. Of all, no? Alam nyo, bukod sa pagiging mataba, kasi maraming nagsasabi dahil sa sobrang taba mo, Miss Yulin, binalot na ng taba yung isang mantika yung dila mo, kaya hindi mo na malasahan yung tamis. Maraming mga negative reaction ang nangyari sa kanyang video na yon. Kaya natatawa ako pag lalo na yung mga Ilonggo na nagre-react. May isa talaga na grabe yung naging reaction, no, doon sa ginawang pagkaka-review na yon, no? Kung ni-review man ba talaga yon ni Yulin, no? Or basta niya lang siguro nasabi, hindi niya nagustuhan yung lasa dahil matabang. Yun yung mga nasabi niya. Tulad ng sinasabi ko kasi may parte doon na mura, no? Okay, para sa akin, I can ignore that. But tulad nga ng sinasabi ko, pagkain yan. Some people, iba mataas ang respeto nila kapag nakaharap sa pagkain. And even my father, until now sa edad kong to, hindi ako pwedeng kumain ng nakahubad ng damit bilang respeto sa pagkain. So may mga ganun pong klaseng tao. Okay? So, itong nangyari kay Yulin na to, maging aral sana sa kanya, no? Na bilang vlogger, bilang influencer, no? And you're reviewing or you're giving opinion sa mga bagay, mga pagkain man yan, lugar man yan, gamit man yan, you can criticize it in a way na you're giving your thoughts, your opinion na pinapaliwanag mo, no? You're giving details, especially if your review or your opinion is something like negative ang magiging effect, no? Magiging negative yung effect doon sa nire-review mo. You need to explain further. You need to give details kung bakit mo nasabi yun. And by doing that, you're making your criticism a constructive one. Hindi siya nagiging destructive. Okay? Sige, sabihin na natin, no? Na hindi maganda sa panglasa ni Yulin, natatabangan siya. Di ba? Pwede niya namang sabihin niya, para sa akin, no? Para sa panglasa ko, matabang siya. No? And maybe others, hindi matamis para sa kanila. Di ba? Kasi may mga tao talaga na siguro sa kabal ng taba, ng mantika,
hindi niya na malasahan. Baka nung o di kaya may kinain siyang mas matamis doon sa mga natikman niya. So, syempre, yun yung magiging tendency. Di ba? Magiging mas matabang na yung ibang kakainin mo kung may natikman ka ng una na mas matamis doon sa susunod mong kakainin. Magiging matabang na talaga yung the rest. Di ba? Pero, ang point ko rito is, you can still give your opinion or your criticism towards that foods, no, without, no, giving a negative impression doon sa mga makakapanood at doon mismo sa restaurant or doon sa pastries na kinainan ninyo. Di ba? And katulad ko, there are foods na napakatamis para sa akin but for others is not. Okay lang sa kanila yung timpla. Meron namang para sa akin, eksakto na yung timpla, matabang sa iba. So, we have different taste buds. No, and depende pa yan kung hindi ko sa inaano ko dahil mataba si Yulin, ha? Okay, given na yun eh. No? Kaya nga siya pambansang yobab eh. Diba? Dahil nga mataba siya. But in terms of taste bud, maaaring iba lang yung panglasa niya. Yeah. Kaya lang kasi, hindi naging maganda. It's not a good impression na iiwan mo sa isang lugar. Katulad ng sinasabi ko, criticize it. Now, explain the reason why you say na bakit siya mataba. Diba? Bakit ganun yung naging panglasa? Diba? Ganun ba talaga ang timplada nila? Maaring hindi mo alam. Baka may sinusunod silang recipe. Diba? Mayroon silang nutrition guide. Kasi may mga ganyan eh. No? To give you an example, I've been to Singapore and most of their foods there ay matabang talaga. No? They have explanation and meron silang sinusunod ng mga nutritional guidelines. No? So we don't know kung may ganun yung coffee break pagdating sa mga pastries nila or sa mga matatamis nila. Okay? Or maaari talagang yung panglasa ni Yulin is medyo dahil sa mga nakakain niya na ang ine-expect niya siguro kung cake, pastries man yan, more on matamis. No? Maaring yung taste bud niya, no, na nagdi-dictate sa panglasa niya is ine-expect na ganun yung tamis. So, nung kanyang kinain talaga, diba, expectation versus reality, iba yung nalasahan niya. Diba? But, so much so, hindi pa rin naging maganda talaga yung naging masasabi ba nating review ng pagkain na yun, no? Kasi nga, ganun yung mga nasabi niya, sa dinami-dami. Diba? So, I hope maging aral po ito sa lahat ng mga vloggers, maging malaki ka man or maliit ka man. No? Ang ating mga sinasabi, no, ay may epekto po yan sa manunood. At sa atin mismo, pwede tayong balikan yan. Maigi na lang, mabait yung coffee break na restaurant. And in some way, no, maybe promotional din yun. Kasi nga sabi nila, criticism regardless is a negative or positive, it's still, diba? Na-advertise ka. So, maaring negative effect yung nangyari, no? Para sa mga Ilonggos, yung mga nasabi ni Yulin, baka naman magkaroon ng positive effect doon sa restaurant or sa coffee shop na yan. Okay? So overall, maging ano po tayo, no? Be cautious sa ating mga sinasabi, especially yung mga content creator. No, regardless kung ano man yung content ninyo. Politics, foods, travel, motors, or anything, no, na nagpapakita ng inyong pagpapaliwanag sa mga bagay-bagay na inyong ginagawa. So, ito nga po pala, no, yung naging pahayag ni Yulin. Kaya siya nabash ng gusto, lalong-lalo na ng mga Ilonggo. Hello guys, so nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Out of all of you,
walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Pang PWD kasi. Person with diabetes. Bawal. Wala akong diabetes. Bawal kasi sila Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Iyak. Guys, mga taga Iloilo, saan masarap ang pastries nyo dito? Thank you so much. Love you. So, yan yung naging pahayag ni ni Yulin. Kaya siya nababash ngayon, no? Dahil sa sinabi niyang yon. Diba? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, nakadepende yan sa panglasa natin. No? And kung hindi man naging maganda yung para kay Yulin, yung lasa ng mga pagkain niya, no? She can still express her feeling towards those food, but in a way, no, na hindi siya magmumukhang negative, no? Magmumukha siyang constructive criticism. Okay? Pwede mong sabihin pa rin yung natatabangan ka, but you need a detailed explanation of that para maintindihan ng manunood at ng mismong coffee shop, di ba? Para hindi ganito, tignan mo ngayon, lamangan ng mga vloggers, lalong-lalo na ng mga Ilonggo. So, yun lang po at maraming salamat.